pananampalataya mula sa depresyon at lumapit sila sa kanya at ginising siya at nagsabi, "Iligtas mo kami, Panginoon, tayo ay namamatay." Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot, kayong mga taong kakaunti ang pananampalataya?" Mababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 25 to 26. Panginoon naming Ama sa langit, turuan niyo po kami, Panginoon, ngayon ng oras po na ito, paano po kami na mas manampalataya sa inyo sa oras po na kami ay bagsak na bagsak, hirap na hirap po sa aming buhay. At Panginoon, nawa itong devotion po na ito ay maging daan po sa mga tao paano po lumaban na hindi kasama di laging sarili lamang nila, kundi kasama po lagi kayo, na isama kayo lagi sa lahat ng mga bagay. Dahil Panginoon, kung kami lang po ay sobrang hina, wala po kaming katatagan. Naway Panginoon, dahil kayo po ay napakamakapangyarihan, patatagin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo. At kung meron pa po, Panginoon, na hindi pa po ligtas na nakakarinig ng devotion na ito, naway sila po ay maligtas mula sa kanilang kasalanan, na ang kasalanan po na ito ay magdadala sa kanila sa impyerno, at sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan kailangan tayong dalhin ng Diyos sa isang punto ng depresadong pangangailangan bago niya tayo maibalik sa Kanya. Iyan ang nangyari sa mga alagad nang tatahakin na ng bagyo ang kanilang bangka. Wala silang ibang pantao na solusyon para sa kanilang kagipitan at kinailangan nilang lumapit kay Jesus na may pangangailangan. Kung kaya na niyang linisin ang mga ketongin at pagalingin ang lahat ng iba pang uri ng sakit, marahil ay kayang-kaya niyang kontrolin ang kalikasan. Kahit na ang pinakadakilang mananampalataya sa kasaysayan ng pagtubos ay nag-alinlangan sa kanilang pananampalataya sa kanilang pinakamahirap na kalagayan. Ang salmista ay nagtanong, "Bakit ka nakatayo sa malayo, O Panginoon? Bakit mo itinatago ang iyong sarili sa mga oras ng kaguluhan?" Mababasa po yun sa Psalms chapter 10 verse 1. Cross-reference po sa Psalms chapter 44 verse 22 and 23. Nagtaka pa nga si Isaiah kung bakit tila hindi kayang tulungan ng Diyos ang kanyang mga tao. Gumising ka, magsuot ka ng lakas o bisig ng Panginoon. Gumising na gaya noong unang panahon, ang mga salinlahi noong unang panahon. Mababasa po yan sa Isaiah chapter 51 verse 9. Tulad ng mga disipulo sa lawa, hindi makita ng propeta kung bakit natutulog ang Diyos nang ang kanyang mga tao ay namatay. Nais ng Diyos na ang mga tao ay bumaling sa Kanya, lalo na para sa kaligtasan kapag ito ay tungkol sa espiritual na buhay at kamatayan. Madalas tayong makaahon sa mahihirap na sitwasyon na may kinalaman sa pananalapi, kalusugan o relasyon sa pamilya ng walang direktang pakikialam ng Panginoon. Ngunit pagdating sa espiritual na kaligtasan, walang ibang mapagkukunan kundi ang Diyos. Matapos tayong maligtas, nais pa rin ng Ama na makarinig mula sa atin sa ganoong paraan. Ipinapakita natin na hindi natin siya nakalimutan kahit na sa mga desperado na kalagayan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nakakalimutan natin sa mga ordinaryong araw, mga oras na pakiramdam natin ay kaya natin pamahalaan ng maayos ng mag-isa, ng walang tulong o probisyon ng Diyos? Ano ang magiging itsura ng desperadong pananampalataya sa isang tipikal, karaniwang araw? O Panginoon aming Ama sa langit, ang pinaka-problema po ng tao ayon po sa inyong debosyon ay at ito po ay totoo dahil galing po ito sa inyong sulat, galing po ito sa inyong salita, ay ang kasalanan na magdadala po sa amin sa dagat-dagatang apoy doon sa impyerno.
Ako po, Panginoon, ay nagpapasalamat at iniligtas niyo ako pagkat binigyan niyo po ako ng lakas na tanggapin po kayo bilang aking Panginoon. Naway Panginoon, lahat po ng tao ay maging desperado at talagang magmakaawa sa inyo na tanggapin niyo sila bilang inyong alipin at sa puso nila gusto kanilang gawing Panginoon. Lord, maraming salamat po sa devotion na ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa. At naway Lord, kung maaari lang, lahat ng tao po ay talagang bumaling sa inyo na kayo po ang gawing katatagan ng kanilang buhay at hindi ang kanilang sarili. Ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.